Okay mga lods, welcome back to another content. And for this video, pag-uusapan po natin yung pelikula ni Daryl Yap na Ngongo. Ay mali, ito pala yan. Okay, so ano po ba ang premise nitong pelikula na to? Well, ang punchline nila is yung pagkangongo. Siyempre, ayan eh. Common sense would tell you na ang istorya nito is about sa pagkangongo, 'di ba? Ngayon, nag-dig deeper pa ako ng konti. I'd like to apologize first kay Joel kasi mamaya explain ko sa inyo na sana tinignan mo muna kung sino yung director at saka kung ano yung history niya sa landscape ng social media. Kasi of course, ikaw is a active talent ka dito sa social media and sana lang well, that's your choice end of the day and mas sikat ka pa rin sa akin kahit anong mangyari, di ba? But then again, I would be careful with the people na sinasamahan ko, especially si Daryl Yap, okay? Kasi polarized na masyado si Daryl Yap in the political sense. Pero let's talk about first kung bakit ito mali. Why is it objectively wrong to make fun of people with disability? Okay, I will lay down the foundation of my argument later on. Pero ang point nito kasi, may sequel daw kasi to or prequel. Itong storya na to is two-parter daw to. Yung part 1 nung ilang taon na yung nakakalipas. So, ito yung karuktong. Okay! So, ngayon, kung titingnan mo kasi halimbawa yung kanyari ito. Amangan, okay? Sige. Now, of course, kung mahilig ka doon sa mga sophomoric humor or yung crass humor na tinatawag, syempre, ginadji ka rito. Di ba? Wala namang problema kung mahilig ka sa ganyang klase ng comedy. Pero sana maintindihan nyo kung why people are frustrated dito. And I'll give you I think it's a decent explanation kung bakit. Kasi, kinall out siya ng mga netizens na especially doon sa mga medyo liberally inclined na tao, they really don't like this. And ako personally as a PWD myself, kasi yung totoong condition ko kasi is not known publicly. There are rumors of what it is, pero mali yun. Okay? Sinasabi ko na sa inyo, being an expert of myself. May personal knowledge ako sa sarili ko at saka of what my condition is. Okay? Kung bakit ako isang persons with disability. Pero ang point dito kasi, you should not make fun of any person's disability whatever the context is. Gets? Kasi yun yung discrimination kasi is something na fina-frown upon ng batas natin. 'Di ba? Meron Magna Carta for PWD, 'di ba? So doon sa batas na 'yon, wala namang sinasabi doon kung public figure or hindi ang isang tao. It's immaterial to that argument. And even if a person who is a public figure has a disability, that is still not protected speech. Gets nyo? So why is it, given all that idea, why is it that merong isang pelikula dito which directly makes fun of people's disability? 'Di ba? Kasi yan yung premise niyan Yung initial premise niyan, it's a comedy at ang punchline or yung gagamiting tool to tell the story of these people is yung nila, yung pagka-disable nila, 'di ba? And hindi lang 'yon. Babalik ako dun sa unang sinabi ko. Si Daryl Yap kasi is a provocateur na tinatawag. You can research that. Mismong si Amy Marcos yata yung nagsabi na provocateur si Daryl Yap. Meaning to say, he will make papansin anytime he can. Okay? Magpapapansin yan sa ayaw at sa gusto nyo. Sa ayaw at sa gusto nyo, magpapapansin yan para bilhin yung mga bakyan niyang films. 'Di ba? Yung Warshock, 'di ba, na tinatawag nung mga unang beses, okay pa Kaso habang tumatagal kasi, mahirap i-sustain 'yon, 'di ba? So gagawa ka ng ibang mga bagay to make it appear na alam mo 'yon na para mabenta ka lalo sa mga tao, 'di ba? So anong ginawa ni Daryl Yap? Okay, siyempre nagpapapansin siya na nagpapapansin. Eto yung mga ganito kasi nga pag-uusapan siya Kasi it's about a disability. It's something taboo that you should not be making fun of. Pero that is essentially the plot of his movie.
making at least yung butt of the jokes niya, kung titignan mo on who, kasi si Gerald, si Gerald, tapos si Joel, tsaka itong si Sir Jack, these are all comedy vloggers or comedy content creators. What do you expect would people think initially? 'Di ba? Logic will dictate na ito ay isang comedy. And ang punchline mo is yung pagkangongo nila kasi yung title is ngongo. It's reasonable to believe on a superficial level na ang punchline nitong joke na to or yung mga jokes nito will revolve around the disability. That's the point, 'di ba? That's the point of people na nagagalit dito. Na hindi dahil woke sila, because they are sensible enough to understand that making fun of people's disability is wrong under any context. 'Di ba? Yan nga yung point ng Magna Carta for PWD. Discrimination knows no context. Gets? Ay mali, ito pala. That's the point na kung bakit isa ako sa mga tao na I don't like this. Kasi nga, pag kakatuan mo yung disability, as someone na may disability rin, parang ang nangyayari kasi, pag ginagawa mo yan, nagkakaroon ng lisensya, ng perceived license yung mga tao to make fun of people's disability. Pwede nilang targetin yun eh. Isa ako doon araw-araw na tinatarget ng mga DDS nila. Kasi nakita nila merong gumagawang iba na katulad dito si Daryl Yap na ginagawa niya, it's okay for him to make fun of people with cleft palate. So gagawin nila yun doon sa mga ibang content creator. Ako, lagi kong sinasabi yan, wag niyong gawin. Kahit kay Sir Jack, panoorin niyo yung lahat ng video ko sa kanya. Sinasabi ko, may context naman lagi na nahihirapan akong intindihin yung sinasabi niya. Hindi dahil sa pagsasalita niya, kasi naiintindihan ko naman yung sinasabi niya eh, kasi kaya ko namang i-decipher yun. Yung sinasabi ko yung argumentation niya. Kasi it's really bad. Puro ad hominem siya eh. Puro mura, ganyan. Hindi ko kayang arokin yun. Okay? Ay, mali. Ba't ba yan? Now, of course, to the rescue naman tong si Banat Bay. Kaya ako tuwan-tuwa eh. Parang 2 for 1 tong araw na to eh. Discount eh. Tatamaan ko 2 DDS vlog. Actually, 1, 2, 3, 3 DDS vloggers. Nagsama-sama sila. Pakinggan natin. Andiyan na naman kayong double standard ng mga kakampwet eh. Hindi nyo pa... Hindi, again, it's not double standard kasi you just need to understand kung ano yung discrimination dito sa yung Magna Carta for people with disability. That's all. 'Di ba? Yun lang yung kailangan mong intindihan, and you know that this movie will make fun of PWD, anyone with two brain cells. 'Di ba? Yun yung iisipin nila diyan kasi comedy vlogger si Malupiton, si Sir Jack, si Gerald Napoles, these are all comedy inclined content creators. So, what would you think? Tas ngongo pa yung pangalan. Ano yung unang iisipin mo? It's going to make fun of the cleft palate ng isang tao. See? Which is frowned upon by the law itself. Oh, kita mo, basic yan eh. Basic na basic. Pero wala eh. Daryl Yap yan, tropa niya. Ito ulit natin. Pa nga napapanood, wala pa nga kayo nakikita, wala pa nga yung istorya. Yun nga, hindi nakakailangan kasi ng istorya. All it needs is a initial impression. O isa pa, yung The Rapist of Pepsi Paloma na ginawa ni Daryl Yap. Siguro merong premise yon na hindi natin alam kasi hindi pa lumalabas. Pero anong ginawa ni Bossing Vic Soto? Dinimanda niya si Daryl Yap. Bakit? Kasi tapos na yung kaso na yun eh. Wala silang ginawang, there was no rape involved according to the courts here in the country. So, absuelto walang kaso, hindi nga yata umabot sa trial yun eh. Walang kaso si Bossing. Pero, pag sinabi mong rapist of Pepsi Paloma and then, idinikit mo kay Vic Soto, 'di ba? Kasi yun yung trailer na nag-viral nun bago mag-election eh. 'Di ba? I don't know, baka sabi nila, meron akong mga narinig na yung nag-fan nun ay si ganito, ay si ganyan. Well, ang point para masira yung isang Soto, sabi lang naman, narinig ko. So, ang point ko doon mga lods, ginamit yon as a vehicle to paint Vic Soto in a bad light. 'Di ba?
So wala pang nakakapanood nung pelikula na yon, ha? Wala pa, trailer pa lang. Pero may kaso na. Ibig sabihin, you don't need to watch the full movie to ruin someone's discrimination. Vis-a-vis, hindi mo kailangan mapanood ang isang movie para i-determine na ito ay discriminatory sa mga people with disability. Konting utak lang ang kailangan, Barat Bay. Konti lang. Hindi kailangan marami. Hindi naman ako matalino Pero kita mo na figure out ko kung bakit galit ang maraming tao dyan. Tuloy natin. Sinasabi nyo na kaagad insensitive yung pelikula. Premature outrage ang tawag dyan. Hindi yun premature outrage. Common sense ang tawag doon. Hindi, wag common sense. Baka wala ka nun Human decency. Basic decency. Yun lang yun. Kasi karamihan sa nagagalit dyan, dissenting mga tao. Siguro ako, to an extent, gets ko si Daryl Yap. Kasi matagal ko nang kinocover si Daryl Yap I know the kind of content na yung expectations ko sa kanya is mababa na. So, kung may ibababa pa doon, ay congratulations kung gano'n. But ako, I understand Daryl Yap, yung style niya. Pero, yung ibang tao, idili Hindi, di ba? Tuloy natin. React kayo ng react agad. Pag si Vice ganda nanlait sa mga pelikula niya o di kaya sa kanyang Pero ano ba yung dinalait ni Vice Ganda? On the spot siya di ba? Kunyari, yung damit, yung pagkanta, ganun lang extrinsic lang yung ni Vice Ganda di ba? At saka, hindi yan parehas kasi never ko naman nakita si Vice Ganda na manglait ng disability ng isang tao. Siguro sa buhok, di ba? Pwede ganun. Sa weight, di ba? Kasi si Jessica Soho. And she apologized. In fairness kay Vice Ganda, she apologized. That's the difference. Tuloy. mga hosting sa TV, hindi kayo nagre-react. Kasi nga, Nagre-react ako. Personally, nag-react ako. Nakita nyo yun. Yung trabaho ko noong 2024 is about debunking Vice Ganda. Tuloy. nakakampi ninyo. Pero bakit kay Direk Yap hindi pa nga nagsisimula, nagsushooting pa lang sila, nagre-react na kaagad. History, that's why. May history kasi siya. Di ba nga, may demanda yan kay Vic Soto. Hindi lang yun. Warshock Days. Hindi naman bagong content creator si Daryl Yap Meron ng expectation sa kanya yung tao. Parang sa akin, meron din. Sa'yo din. Di ba? Ganun lang. Pag nakita nila yung pagmumukha mo, yung bayag agad, yung kanang bayag agad ni Duterte yung nakikita nila. Di ba? Ganun lang yun Kayo. Kasi hindi naman talaga yung story ang nire-reactan nyo. Si Derek Yap. So ibig Sino si Derek Yap? Sino si Derek Yap? Hindi. Nagre-react sila dahil kilala si Daryl Yap. Tsaka alam nila yung itsura. Nakita nila yung poster. Tapos kilala pa si Malupiton. Kasi yung iba dyan, malamang, parang siguro na-off sila kay Malupiton. Merong iba dyan na ba't sumali si Malupiton dyan sa mga DDS na yan. Ganon, siguro ganon. Pero iba-iba ng rason. Pero ang point dito, culmination ng gigil ng tao between Daryl Yap and then sa pag-discriminate sa mga PWD. Again, the people who I would assume na yung kanyang yung mga nag-react dyan are people na may liberal minded at ayaw nila ng mga ganitong klaseng to make fun of people with disability. Tuloy natin, malapit na matapos. sabihin, isa kayong mga double standard na hipokrito. Alam mo, itigil nyo yung ganyang katarantaduhan. Hindi, meron naman tayong justification, di ba? Narinig nyo naman yung justification ko. Meaning to say, hindi tayo hipokrito dito, di ba? We're really fighting for what is right end of the day. Ako ayoko rin naman na speaking from personal experience, I don't want yung argumento natin devolves around yung pagiging PWD ng isang tao. Kasi bumababa yung antas yung kalidad ng argumento natin pag linalagay natin doon. Hindi naman nagmamatter ang disability ng tao sa matalinong usapan, 'di ba? It's all about the mind Unless your mind has something wrong with it, doon lang tayo. Kung kunyari idiot ka talaga as in yung neurodivergent ka na tinatawag, 'di ba? Meron kasing mga ganun talaga na tao. And siguro naman ikaw Banat ba hindi ka ganun. And si Daryl Yap din, hindi rin sila ganun. So, being sensible, knowing what is right from wrong is not hard for you to decipher. Unless gusto nyo ng views at saka gusto nyo pag-usapan kayo kasi mga wala kayong kwenta. Yun lang naman po yun sa akin for today.
Oh, banat tayo. Baka naman pwede tayo mag-debate. Oh, after ni Daryl Yap, tayo naman. Yan lang naman po yung sa akin for today, mga lods.